Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayo dito isang switch party speaker na naman katulad nung katulad nung ginawa natin nung nakaraan, nasira yung kanyang wireless module. So dito naman ang kanyang problema ay walang power, walang display. Yan siya. Ito yung kanyang display. Tapos kapag ginamitan mo na siya ng yung meron tong built-in power supply sa loob. Pag sinaksak mo na yung kanyang AC cord, magkakaroon siya ng power indicator or charging indicator. Yan siya, umiilaw siya. Yan. Okay, para nung mag-umpisa tayong mag-troubleshoot, para hindi tayo mag-isip na undercurrent siya, kulang sa amperahe. Ayan, so meron tayong pang testing na battery maliban dito sa kanyang DIY battery na nakakasa sa loob. Ayan, so ngayon ginamit natin yan, charge natin so ginamitan natin siya ng 1.2 ampere na switch mode power supply dahil nga yung original na power supply sa loob ay nasira at kinabitan naman ng unang technician na gumawa, ginawang linear power supply, ginamitan ng 2 ampere na transformer, pero hindi ko alam kung bakit nasunog din yung transformer na kinabit. So hindi ko alam So ito na ngayon yung nito, yung problema. After natin ma-check siya, kompleto naman yung kanyang tinatawag na voltahe from galing sa 8.4 na supply kapag na-full charge yung battery pababa. Okay, hanggang sa 1 point something. So wala pa rin yan kung mapapansin nyo. Yung switch natin ay yan na nakauna. Nakauna yung switch. Ito yung switch niya yan. Sinort na natin. Tapos nakatap yung battery. Ayan, naka-power indicator na siya. Pero wala pa rin. Okay? So ang nakita nating problema nito sa ganito. Ito yung mga madalas na problema ng mga ganitong klaseng party speaker kahit nasa Brudo tsaka sa KTS, ganito din itong chips na to. Ito, ayan, ito yung madalas na problema. So dito iba naman siya, nagsusukat ka ng voltahe kompleto lahat, tapos wala kang mapapansin dito na nag-overheat or nagbabaga. Okay, makikita mo yan dito ay masusubukan mo kapag hinipo mo siya o kaya mayroon kang thermal scanner, so walang nagbabaga. So ito papakita natin sa inyo i-reset natin. So walang display yan. Walang display. So reset natin siya. Tap natin itong wire natin ay ayan siya, naka-ground dito. Tapos itatap natin siya dito Ayan. Okay, so tagalan natin konti, 5 seconds. Tapos bitawan natin, tingnan nyo. Ayan nagkakaroon siya, pero yan, after nyan wala na, mag-o-off na siya. So sira na talaga yung kanyang processor chip, kanyang processor IC. Dapat na nating palitan to. So wala naman tayong nakukuha dito. So nasa kandidato to sa fabrication, modification. Tulad ng mga ginawa natin, napapalitan na lang ng ibang board dahil wala namang nabibiling ganito. Ayan siya. Okay, so yun lang yung mai-share ko sa inyo. Kung halimbawa meron kayong mga ganitong problema, so try nyo munang i-reset. Kasi katulad nung ginawa natin dati na ba yun? Anong Bluetooth speaker ba yun? So ni-reset natin, ayun, nagno-normal siya. Okay, pero hindi lang natin alam kung gaano siya katagal, dahil pagka mga ganun na lagi mong nire-reset, nasisira din yung chips. Yan. So ngayon, wala na talaga, hindi na talaga siya, namamatay. Ulitin natin, kahit natap lang natin sandali. Ayan. Nabubuhay siya tapos namamatay. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye bye.